presented by Humanity 37. Ang alamat ng pinya! Yeah! Dalawang version. First version. Sa isang malayong puok ng lalawigan, doon nakatira ang mag-inang si Aling Osang at si Pina na kaisa-isang anak. Palibhasa bugtong na anak. Hindi ito pinapagawa ng ina asalip siya ay nagtatrabaho ng lahat ng gawaing bahay. Ang katuwiran ng ina ay maliit pa naman si Pina. Marahil ay pag lumaki na ay gagawain siya. Kung kaya ang gawain ni Pina ay maglaro, maligo, magbihis, at matulog. Si Pina ay lumaki sa layaw dahil na rin kay Aling Osang. Nais na sana ng ina na turuan ng anak na gumawa, ngunit naging ugali na nito ang katamaran. Isang araw, si Aling Osang ay nagkasakit at halos na nakahiga na lamang. Naku, ang nanay ko, bakit ka nagkasakit? Ewan ko nga ba, anak? Tumagal ang sakit ni Aling Osang. Ngunit nagreklamo na si Pina na pagod na raw ito sa paglilingkod sa ina. Saan kaya naroon na sandok? Anak, hanapin mo lang yan. Nariyan lamang yan. Kanina pa ako hanap ng hanap. Talagang wala. Bakit pa hindi ka nalang magkaroon ng maraming mga mata nang makita mo ang hinahanap mo? Ito talagang anak ko. Walang katyaga-tyaga. Marami naman kayo sinisermon pa? Lumipas sa mga oras, ngunit hindi na nakabalik si Pina sa itaas. Nawala siya ng parang bula, na naglaho at walang nakita, kahit kapitbahay. Ilang araw ang nakaraan sa tulong at awa ay gumaling na si Aling Osang. Hinanap ng ina ang anak, ngunit talagang hindi na nakita. Isang araw, sa may bakuran, ay matamnan na nagwalis si Aling Osang. Laking gulat niya nang makita nito ang tumubong halaman sa malapit sa kanilang tarangkahan. Nililig niya ito at inalagaan araw-araw. Di nagtagal at nagkaroon ng bunga. Napansin niya ito at tila maraming mata. Tuloy na alala nito ang sinabi niya sa kanyang anak. Bakit pa hindi ka nalang magkaroon ng maraming mga mata nang makita mo ang hinahanap mo? Anak, at bigla na lang nawala ang kanyang mahal na anak. Natandali ang iyong Second version. Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, ay may naniniraang isang batang babae. Ang pangalan niya ay Filipina at ang kanyang palayaw ay Pina. Bata pa si Pina nang maulila, kaya siya ay kinupkop ng kanyang tiyahin si Marta. Si Pina ay mabait, masipag at mapagtiis, samantalang kanyang tiyahin ay tamad, masungit at pabaya sa buhay. Nang bata pa si Pina ay nagkasakit siya, ngunit hindi siya pinagamot ni Marta, bagay na naging dahilan upang manlabo ang kanyang mga mata. Napilitan siya huminto sa pag-aaral dahil hindi na niya mabasa ang mga aralin sa paaralan. Kontento na lamang siya na tumulong sa gawaing bahay at nakapaglaro sa mga kapwa-bata. Lumipas pa ang mga araw at mas lumubha ang palalabo ng kanyang mga mata. Kadalasan, kapag sila ay naglalaro ng taguan, ang mga salbahing bata ay hindi na nagtatago at sa halip ay nanatiling nakapaligid sa kanya. Sapagkat bahagyaan niyang naaaninang ang mga kalaro, ang mga salbahing bata ay kinukurit siya sa iba't ibang bahagi ng katawan habang kinukutya ang kanyang kapansanan. At ang lahat ng ito ay kanyang pinagkita. Pina, magugas ka ng mga pinggan at kaldero sa kusina. Ang tamad-tamad mo. Sigaw si Marta. Pagkatapos mo maglinis sa kusina, ay maglaba ka. Agad namang iniwan ni Pina ang paglalaro at nagtungo sa kusina upang maghugas. Ano ba't dahil sa manalabo ng kanyang mga mata, ay di sinasadyang natabig niya ang lalagyan ng mga pinggan at baso. At bumagsak ang mga gamit sa sahig. Na makita ni Marta na nabasag ang ilang plato at baso, ay labis siya nagalit.
Kinuha niya ang walising tin at malakas na pinagpapalo si Pina sa kanyang mga biktima. Wala kang silbi. Dapat ang ulo mo'y napaliligiran ng mga mata para nakikita mo ang lahat ng nasa paligid mo. Malakas na sigaw ni Marta habang pinapalo pa rin si Pina. Tia, patawanin po ninyo ako. Hindi ko po sinasadya. Pagmamakaawang pakiusap niyo. Ngunit lalo pa nalakasan ni Marta ang pagpapalo sa kanya. Nang di makatiis si Pina, ay agad siyang tumakbo palabas ng bahay patungo sa kalapit na kagubatan. Lumipas ang maghapon at bumalik si Pina. Hindi rin nakatiis si Marta at kasama ang ilang bata ay hinanat nila si Pina. Ngunit siya ay naglaho na parang bula. May mga nag-isip na si Pina ay kinupkob ng isang diwata sa kagubatan na naawa sa kanyang kalagayan. Lumipas pa ang maraming araw. Isang umaga ay nagulat na lamang lahat na may makitang isang halaman na umusbong sa harapan ng bahay ni Marta. Ang halaman ay nagbunga ng isang prutas na korteng ulo at may mga mata sa paligid. Bigla nilang naalala si Pina at ang sinabi ni Marta sa kanya. Dapat ang ulo mo'y napaliligiran ng mga mata para nakikita mo ang lahat ng nasa paligid mo. Malakas Talagang anak ko, walang katyaga-tyaga. Marami naman kayo sa sermon pa. Ako naman. Lumipas ang... Ay. Okay. Check. Kapot. Lumipas. wait lang kung saan. Ikaw ang ginawa nyo kanina. Kasi... Okay. Pina, magbubukas ka ng mga pinggan. Lumipas ang maghapon at... Wait! Ako na. Ano siya? Tawag ko na sa Lumipas ang maghapon. Lumipas ang maghapon. Marta. Lumipas ang maghapon. One, two, three, go. Lumipas ang maghapon, gumabi at tagbumaga, ngunit hindi bumalik si Pina. Hindi rin nakatiis si Marta at kasama ang ilang bata ay hinanap nila si Pina. Ngunit siya ay naglaho na parang bula. May mga nag-isip na si Pina